kay Isaiah 40 verse 1 ta magsugod. Dasiga ang akong katawan, nag-ingon ng Dios, dasiga sila. Dasiga ang katawan sa Ginoo, sa Jerusalem, og ingna sila nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, o nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan. May usa ka singgit nga nabati pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kaminghawan. Himuan ninyo ang dalan didto sa deserto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid, ang kabungturan mahimong patag, ug ang dapit nga gansang-gansangon mahimong upside. So ang pulo, ang Dios magapanalang yung siyang pulong. This is about the comfort for God's people, ang pagdasig para sa katawan sa Ginoo. So ipadayag gayud ang mga pagdasig nato sa katawan sa Ginoo nga ipaingon sa tanang katawan sa Ginoo nga wala nay gubat. Stop na ang gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala. So na ay wala gito yung sa Ecclesiastes nga na ay panahon sa there's a season for everything. Na ay mga panahon lain-lain nga dagan sa panahon, na ay dagan sa katalagman, na ay dalan sa panahon sa katalagman, na ay panahon sa kalipay, ug na ay panahon sa pagmaya, ug na ay panahon nga ang gubat maundang. So ang pag-comfort or pagdasig nga ipadangat sa Ginoo sa iyang katawan nga wala nay gubat, nga gipasaylo na ang ilang mga sala, o nga igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan. So mosilot gid ang Ginoo, apan sa human sa silot is wala na pud. So diri sa verse 2, unsa ipadasig nga wala na gubat, ipasaylo nila sa laog, igo na ang nadawat nilang silot alang sa tanan nilang kalapasan. So we should be hopeful, makomfort ta, dagat maglaom ta nga after sa negatibo or katalagman na ay mosidlak nga ining bag-ong paglaom nga human sa kasuko sa Ginoo, maho para ang iyang kasuko, isip nagsilot siya sa kasalanan sa mga tao. In verse 3 sa Isaiah 40 verse 3, may usa ka singgit nga nabati. Unsa man ang nabati nga singgit? Yung dini pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang dalan didto sa deserto alang sa atong Dios. So nagsugo din siya nga iandam ang dalan sa Ginoo. Prepare the way through the wilderness for the Lord. So kaya ang Ginoo mo agi, o gusto ni Lord andamon ang dalan. Moagi ang Ginoo, ug gusto niya andamon ang dalan. So naay mga kung atong sabton og ayo, na ay mga sitwasyon nga mura og ang mga alagad si Ginoo murag taga DPWH, Department of Public Works and Highways. Actually in the system of the Lord, ang tanan nga mga ayon sa diri sa kalibutan, all the laws of the laws or the system of this world is just a shadow of the system of the world. So naingana nga ang mga alagad si Ginoo, ang mga Department of Public Works and Highways, nga naandamon nila ang dalan si Ginoo, ang agian sa katawan para mag-agi sa dalan sa kaluwasan. So ingana dagkan bulukaton na ilain-lain department ang diri sa gobyerno, ug diha na gyapon si Ginoo lain-lain nga department sa bulukaton para lang gyud nga para sa pagserbisyo sa katawhan, para sa kaayuhan sa tanan. So sa andama ang dalan sa Ginoo didto sa kamingawan.
So mo na dili ta ka just nga kanang dapita mingaw na wala na development because in the plan of God naanay siya buhaton ang nagdapita. Pero ang plano sa Ginoo ang buluhaton iyang ipabuhat sa iyang katawhan. Oh. Bisan pagtsada kay ang plano sa good planner, kung walay mo act sa iyang plan, walay resulta. So mo na ang pag-comfort sa Ginoo nga muagi siya, pero ingon siya before siya muagi andama ang dalan. Prepare daw way of the Lord mo kaya po nag-ingon niya sa kang San John. So mo na nga dito kuno sa kamingawan. So na mga dapit nga luoy mga dapit nga mingaw pero na plano si Lord. Na siya plano si Lord. Himuan ninyo ang dalan dito sa deserto alang sa atong Dios. So bisan sa deserto na siya plano. Muna karon makita na to nga ang deserto nga murag walay bili sa una nahimo ng tsada. O di ba? Kay mo ni siya ang katumanan sa Ginoo sa pulong sa Ginoo na literal nga deserto na po spiritual deserto. Ang espiritual ng deserto. So mana nga kining sa dapit sa mga deserto karon nakita na to ang development because nagpadayag lang na sa fulfillment sa gingon sa Ginoo, pero on the other hand naapoy mga tao nga diin mura og deserto. Wala ugagid kaayo ang ilang espirituhan nga kinabuhi o gusto ni Lord mapatubigan pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa bubo sa Espiritu Santo. So muna himuan ninyo ang dalan dito sa deserto alang sa atong Dios. Okay, in verse 4, abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. So kung imo tan-awon di mo lagi this is the work of the DPWH nga department sa kalibutan, ahensiya sa kalibutan. So kung kinsay gatrabaho sa mga gisugo sa Ginoo mura og nagrepresentar sa nga departamento nga diya sa kalibutan pero sa espirituhan na lang nga aspeto. Abunuhi ang tanang walog, fill the valley, atod pa fill the valleys. Ang tanan nga mga walog abunuhan gid siya. Muna karon nga tiyata katong napaging sino nga pataga nga bukid. Unsa ang pagpatag sa mga bukid? Kwaon ang mga yuta kay magamit pud sa ibalhin pud sa nakinanglan sa yuta. So ang tanan nga mga butang ni kalibutan nagahimo sa Ginoo. Naagid siya value, naagid siya bili, naagid siya purpose. So muna ngano dili ta mo disregard sa mga gibuhat sa Ginoo. Ordinary lang na sa pananaw sa tao. Pero dako nagkaimuan sa Ginoo kung magamit sa insakto sumala sa iyang kanang kagamitan. So ingana nga kana nga prinsipyo is atong masabtan nga dili ta mo tamay sa diutay or murag walay pulos kay para sa Ginoo mapuslano na kinaayo. Mapuslano na kaayo. Mana nga ginanggitan ni Lord nga dili ta magpataas atong kagalingon, dili ta manghimaraot sa uban kay ang Ginoo dili malipay nga ingana tag kinaiya nga dili ta magpa daog, dili ta maghinabugirat ta, maghinarbusot ta kay dili siya na maayo. So ito abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag og ang dapit nga gansang-gansangon mahimong hapsay. So naisugo si Lord. Naisugo si Lord. Unsa pasabot ana ang mga dapit nga diin murag kinanglag development i-develop. So unsa pasabot pud ana espirituhan nun ang mga tao nga kinagda-development sa iyang kinabuhi ug sa iyang espirituhan ng kinabuhi, kinanglan i-develop siya. Kinanglan nga
tuliron. Tuliron atong kinaiya nga maot. Kay wala sa to ang kabilya nga nagliko-liko. Ma-street man na siya. Pero it needs more strength. It needs other things nga ma-stretch siya. Ma-straight siya. So inga na dakan og tuliron nining kalibutan atong mga batasan, atong prinsipyo, atong kinaiya, tuliron kay kung dili na matulid dako gid siya og bikil. Dako gid siya bikil. Dako gid siya bikil. Kay dili man kay nimo magamit ng mga putaw nga naglukot-lukot. So inga na unay mga kinaiya nga lukot-lukot nga murag lisod kaayo tuliron. Lisod kaayo tuliron. So na inga na musugotag sa dili. Na mga inga na so gusto ni Lord nga mayro para mapuslan, i-stretch siya. I-stretch og aroma straight. So na mga panon i-stretch atong kinaiya. Pag-stretch aroma straight. Dili gid lalim, more strength ang gikinahanglan. Inga ni gapon nga trabaho. Dili ni mahuman og kaisara. Dili na mahuman og isara mo trabaho. Tinabanga. Tinabanga kay gusto ni Lord nga na ay makita nga kausaban. Makita na ang beauty nga. Siya talaga na. So kung makita na to nga ang development sa kalibutan tungod sa nakita sa tao nga mapuslan ni dako ni kahimuan. Inga na gyapon si Lord. Tsada kay pananaw niya sa tanang tao, sa tanang dapit og kinahanglan trabahoon og tinabangay walay dili mapuslan nga butang para sa uban apan para sa ino mapuslan ang tanan. Okay, so muna nga grabe ang pag-comfort niya nga muna buhata mo anay buhata kay naa siya'y katuyuan. Like mo lagi sa bisan pag unsa ka good planner kung walay muak ana. Unya ang plan sa good planner dili matuman, dili gyapon makita ang kinatibuk-an nga unsa di ka beautiful unsa kanindot ang iyang gusto nga mapadangat ug makita sa mga katawhan. So to ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansang-gansangon, rough ipa-hapsay kuno sa Ginoo. Libaong. This speaks about dapit say atong naghisgot po di atong kinaiya. Nga grabe. Dili masabot. Remember tubangan sa Ginoo tagsa-tagsa tamanubag. Tagsa-tagsa tamanubag. Verse 5, kung mabuhat kuno ni, unsa ingon niya magbuhat ni? Unya ipadayag ang imaya sa Ginoo ug makita niini ang tanan tao kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Kung buhaton kuno na, then the glory of the Lord will be revealed. Kung buhaton na ni sa taong isugo niya, kita man ang tanan nga isugo sa Ginoo pero gamay ra respond ani nga sugo. Di ba after buhaton ni na ay makita ng beauty, makita ng glory. Ug mapuslan na. Mapuslan na siya. O ang iyang kapuslanan is greater kaysa wala gi-develop, wala gi-trabaho. So muna nga kung natay buhaton dako jud siya kahimuan, unya makita gid ang beauty, ang changes, ma-appreciate na. May mo nang more valuable. So munang gusto ni Lord nga trabaho ta, di lang kay mag-sitting pretty lang ta because walay makita nga development, walay makita nga achievement. Ug mo na nga minus ang sa tawag ana, minus ang tanan nga kuan kining minus ang value. Minus ang value. O pero kung diya ma-develop na daghan malipay.
pwede na may mong resort, pwede na mahimong mapuslanon. So inga na atong kinabuhi kung ma-develop na kayo nanay beauty, mapuslanon na siya, glorious na siya. So muna ang atong beauty sa atubangan sa Ginoo gatong mga sa tao nagdepende sa pagtrabaho, nagdepende sa atong pag-yield, ang pagdugyan, dili ta mag-react. So remember, during the time of working this way, it takes time. It takes cooperation of the workers. So muna nga kinanglan magka sinabot o magtrabaho. Sa kay nga kumato na ipadayeg daw sa Ginoo ang iyang himaya ug makita niini ang tanang tao ug makakita niini ang tanang tao kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Dayeg ini may sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao. There's beauty na nanay kaanyag. So nga na para sa ato mga kinaiya sa una kinabuhi sa una magbungtod ang atong itsura sa una, ang atong itsura at in the sight of the muratag bungtod, muratag libaong, muratag wala gyud. Pero natulid ra kay wala may dili mausab kung willing magpausab. Amen. Ana. Verse 6. May usa ka tingog nga nag-ingon, isangyaw ug miingon ako. And in the English version, a voice said, "Shout." I asked, what should I shout? In the NLT to siya. In the ESV, a voice says, "Cry." And I said, what shall I cry? Oh, ito, ihila pagtsabaw. Pikas, singgit. And sa unsa man po akong isinggit, unsa may akong ihila. Unsa ingon dinhi? Isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Ipa-remind jud ko na isangyaw sa tao. I-remind nga ang tao sama sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Dili mo lungtad forever. Busa mintras dili pa ta murag malaya. Di pa maabot atong haya, natay mabuhat. Amen. Naanatay dako nga nabuhat. Now remember kung mag-worker ta. Nga nila nga prinsipyo kung worker ta. Every day, we have to work. Not according sa di mo ganahan. Kapoy mo ko. Whether we like it or not, mo trabaho jud ta. Trabaho jud ta. So, ingon ana ang gingon sa Ginoo, isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak sa diyang padad-an kini sa Ginoo ug hangin. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot ug malarag usab, verse 8, ang bulak. Apan mulungtad hangtod ang pulong sa atong Dios. So ang tao malaya mawala, pero ang pulong sa Ginoo dili gid mahanaw. Mulungtad gyud siya matud pa sa pulong sa Ginoo. So muna nga sa to mulungtad sangtod ang pulong sa atong Dios. Verse 9. Tunga sa habog nga bukid o Sion ug imantala ang maayong balita sa Jerusalem tigpantala sa mga maayong balita. Singgit ug ayaw kadlok ingna ang mga syudad sa Huda. Ani ana ang imong Dios. So sa daw kung atong tan-awon ani nga chapter, dili si Lord mo agi kung wala pa naplastar ang agianan. Dili siya mo agi kung wala pa naplastar ang agianan. So kung walay mo trabaho niya, kung gamay ray mo trabaho, dili gid human. So dili bang Ginoo maka-move. So malipay si Lord sa mga taong namuhat. Kaya nagsigilag kaysa nagsigilang og umantay sa namuhat o nagsigilag criticize.
nagsigilag panghilabot. Kaya itong mga criticize, if you know about the time that during the time of the rebuilding of Jerusalem kang Nehemiah, yung mga alagad sinumurag si Pashur, si Sambalat, nagsigilag panghilabot. Nagsigilag lagot-lagot, sige lagot-lagot, sige panghilabot, sige panghilabot, sige labot-labot. And God is not happy. Ang i-encourage si Lord sa ato, ang i-comfort niya sa ato, mo trabaho ta, magpaubos ta, makigiusat ta, dili ka muratag mga leon o tigre nga manghadlok sa mga lubo, o manghadlok sa mga karniro. Nga na, kabalo si Lord. Walay nalilong. Muna sa to, the more we humble, the more we obey Him, the anointing is going greater. Amen. And the exposure, i-expose ni Lord og ayo ang glory in the Lord. Pero kung di ta mag-obey, ma-expose ang atong negative. Nga. So magka-greater, ma-develop ang glory, ma-develop ang sa tawag ang gift nga gihatag ni Lord sa ato, ma-develop. So ito nga sa habod nga bukid, O Zion, messenger of good news. Di ba? Okay. Di ba tanaw na to ang dagan ani nga istorya about dalan. Na after makuan na ma-prepare na ang katong mga bukid, ang bukid mapatag, ang libaong makuan na, ang mga rough na area makuan na, ang rough ma-smooth na, ang curve ma-straight na, ang valleys mapuno na, ang bukid mapatag na. Ang himayo mo danag sa Ginoo. Unya naiting og ipasinggit nga ang tao mahanaw lang. So mintas di pa ka makanukusgan pa ka, magamit unta ka. Magamit ka. O umatod pa, O Zion, messenger of good news. Uman ato napay trabaho. Isang niyaw ang good news. Isang niyaw ang good news. Ipadayag ang maayong balita. Shout from the mountain tops. Isinggit ang mga pulong sa Ginoo gikan sa kabukiran. Shout it louder, O Jerusalem. Isinggit pagidong ayo, O Jerusalem. Shout and do not be afraid. Sa totoo, magwali. Nagdili mahadlok. Pati ang kabukiran, gusto ni Lord na maabot na siya. Asan dapit ay paabotan mo na sa to? Go where the Spirit leads you to go. Wherever God leads us, we need to know the leading of the Holy Spirit, and we need to do according to His leading. Kaya kung di na to na mabuhat, kwanta, morata o walay direction. Walay direction. Daghan na sayang ang panahon. Kalipay ang Lord, magtanaw nga natay gibuhat. Nabisit ka sa iyang buluhat, hindi ka nabisit ka sa walay pulos na kabisihan. Kanya kanang mag-ugtas siya nga para tayo gitrabaho, tapos ang atong kinaiya kuan pagikaisanan, di maayo. Hallelujah. So hindi ni O Zion, the messenger of good news, shout from the mountain tops. Shout it louder. Shout it louder. Shout it louder, O Jerusalem. Shout and do not be afraid. Tell the towns of Judah, your God is coming. So atong makita na, mabalik man ang Ginoo. Di siya mabalik kung dili pa ma-ready ang iyang ipabuhat. Dili pa na tumabuhat ang iyang ipabuhat. So kita ba yung tanang gisugo sa Lord? Diba sa DPWH, anybody who wants to work can apply and can do the work.
So everybody kita tanan. But those who are willing. Na po iban nga nag-apply pero wa kalahot na eh. Diba? Na po iban nagpadayon sa trabaho, nagpadayon sa trabaho. So lagi na, in the work of the Lord, in the ministry of the Lord, in the field of God, we represent different departments in comparison sa mga trabaho din sa kalibutan. Hallelujah. Kung naatay gipang ilihans nga tao nga nangaayo mo na naputag doktor. So, daghan ka itaog kagamitan kay muan kung magpagamit ta si Ginoo. Muna malipay si Lord sa magpagamit. Amen. Kita mismo maka-notice nga grabe gid ka kagamanan, Lord. Dili na makita nimo ang effect, ang realidad sa pulong sa Ginoo kung wala tay buhaton. For the more we work in the field of the Lord, the more we discover that what He says in His Word is really true. Amen. Nga na siya. So, to shout louder, ato ging isinggit, kung hindi na to ikaulaw. Isinggit, that is why, kining, kuan karon kining, kasi tawag ani, kining gadget karon, kining internet karon, igamit na ni Lord, nga bisan og naakan ang suok ka, makasangyaw ko sa pulong sa Ginoo. Those people are watching. That's why this is really a great help. This is one of God's ways nga ang pulong sa mapadangat sa uban. Anybody nga magtanaw, then they will open their ears, open their minds, open their hearts. These words can really a great help to them. Discovering that naadi na siya. Naadi na siya. Oh. So, nga magamit na to ang social media to let His word be heard by the people na mausab ang ilang kinabuhi. So, God knows every one of us how we responded the word of God, how we work for Him, how we endure the work. Diyon sana to paglahot na yung trabaho. Do we still have the courage to work? Or nag-work ta pero discouraged na? Di ba? Na iba nag-work pero na-discouraged na. Naapoy uban nga, they work with courage, with faith, with trust in the Lord. So, ingan na, no? To tell the towns of Judah, your God is coming. Isulti na po ang maayong balita. Shout na to. Isinggit na to. Muna nga, di na to mapugngan. We could not able to judge other people. Nga nung inga naman, i-judge pa nga. Babae. Wala ba nga ni Lord, lucky rin mag-shout. In fact, when Jesus was resurrected, who tell the people that He was resurrected? It's the women. Pero isyo na, gapon sa tao nga wala pa na-open ang ilang spiritual understanding. They have problems with gender. They have problems with many things nga dili unta problemahon. Ana, and God knows who are the judgmental. God knows who are the obedience, who work for Him. And even in a little way that we do, as long as we work, it's already great in the sight of the Lord. Then working great, pero great po ang boasting, it will not please the Lord. Ako tag nahimo, pero grabe po ang atong pangambog nga atong motibo is not right. It will not please the Lord. Bisag gamay atong nahimo kay mo pay atong makuan kay kanang unsa na dili man ta mo diretso sa ginahinay man jud ta. Oh, hinahinay ta. But with humility, it's already great in the sight of the Lord. Bisa nagdako na itong nahimo, kung dako po ang atong garbo, it will not please the Lord. Nga naragin na siya. Okay, so ipa-shout, sa kabukiran i-shout yun. Yes, the sovereign Lord is coming in power, in verse 10. Kaya ang Ginoo moabot siya, uban sa iyang kanang gahom. Okay, He will rule with a powerful hand.
See, he brings his reward with him as he comes. Ani ang Ginoong Dios nga labing gaman ug maghari na gayud siya. Ani siya dala ang katawan nga iyang giluwas. So mo niya pasabot. He will not come unless ibuhat na to ang iyang gisugo. Prepare the way, pataga na. So mo na nga mga anta, lain-lain man ang tanang tao. Imagine na, luag ka ayong kalibutan. Di ba naanay road, ang uban na widening. Uban na pero i-widen pa dyan. Ang atong kasi ipaluag pag ginag-ayo. Ipaluag ang atong una-una para dako ka inig mahimo. Uban sa una, one lane lang, 2 lanes. Pero karon na anay 6 lanes, na anay 4 lanes. Gusto ni Lord nga kanya, mo enlarge pa, ipalapad. Kaya ginudi maglabad, magdapad. Ang agian sa una og tao, agian nagmotor, hanto agian og 4 wheels. Gusto nila malapad, ma-enlarge, mo dako. And this will not be possible if no one will work. Di na mahipong posible kung wala mo trabaho. Trabaho on should. Trabaho on. O dili na mahimong isa ra ka tao. O dili po na pwede daghan pero dili magkasina po. Ana. So, muna nga, ang sa Lord, blessed are those who obey because mo nagikinanglan ni Lord, or obedience. Or obedience. Hallelujah. So, in verse 10 sa 2, ani ang Ginoong Dios labing gamanan ug maghari nagayud siya mukhari nagit siya gusto niya mukhari na siya gusto niya okay thank you Lord gusto ni Lord nga ma-pull out na ta diri sa kalibutan para madala na ta sa iyang kaymayaan. Pero that will not be possible unless we do His commands. Amen. Dili na posible kung di na tumabot yung pabukat. We need to do for His work. Because daghan duang kaayo ang trabaho, daghan kay trabahoon. Ang mga tao busy lang sige criticize, busy lang sige panghilabot sa uban o ana dayon nagulang kinuog sudong upaminaw. Nga dako unta siya mahimo kay dako potential. Pero dako naman noon nga problema ay nahimo. So muna ang Ginoo individual taniyang tan-aw, individual tani reward not as a group. Not as a group. Okay. So, andini ani siya dala ang katawan nga iyang giluwas sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Pasibsibo niya ang iyang kayupan ug ang mga nati niyang ug ang mga nati iyang huguson og giyakan ilang inakan. Gusto nila ipamati. He will feed his flock like a shepherd. He will carry the lambs in his arm. Kaya gusto nila ipabati niya unsa siya, kinsa siya. So dili mabati na sa tao kung unsa siya, kinsa siya. Kung wala po'y tao mo obey niya. He will feed his flock. Sama siya sa magwalanti sa kanon. Pasibsibo niya ang iyang kayupan. Holding them close to his heart, he will gently lead the mother sheep with their young. Concern siya sa matag usa. Iyang, gusto niya pati ang ina, anakan o ang mga nati. So, kung dili tamo obey niya, tugay pagid kayo. Malangan ang pagbalik sa Ginoo. Kung maglangan-langan po ta. Malangan ang pagbalik sa Ginoo kung maglangan-langan po ta. So muna, daghan ang katalagman, daghan ka ay maamong. Daghan maamong kung dili ta mo respond sa tawag ni Lord.
Ano to bulakan ka tong nag-obey. Bulakan ko tong namuhat sa bulaton sa Ginoo. Wala na apektuhi sa mga uban nga magsige lang og painit og istorya, painit nga pamikil. Oh, ana. Dili sa Lord gusto nga mamikilay ta nga ang nagtrabaho biklo nato. Nasa na trabaho, naka pa sa trabaho, pamikil. Hallelujah. So nga na no, kabalo si Lord nga unsay atong gibuhat ning kalibutan na nakatabang bata or nakapabugat. Katong nagtrabaho, nagpagaan. Pero katong wala nagtrabaho, nagpabugat lang gid sila. So in verse 11, sama sa usa ka magbalantay sa karnero pasibsibon verse 12 na ta. Kinsa may makasukod sa dagat diya sa iyang palad ug sa langit pinaagi sa pagdangaw ni ini. Kinsa may makasulod sa tanang yuta diya lamang sa usa ka taksanan ug makasukod sa gibugaton sa kabukiran ingon man sa kabungturan pinagi sa usa ka timbangan. So gisay-say diri kung kinsa kunoy makadangaw sa langit, kinsa makasukod sa dagat diya sa iyang palad, kinsa may makasulod sa tanang yuta diya lamang sa usa ka taksanan ug makasukod sa gibugaton sa kabukiran ingon man sa kabungturan pinagi sa usa ka timbangan. Sira gid wala choy tao ana. Gipa say inyo pa ning mabuhat. Kinsay makagiya sa Ginoo magtudlo kani ingon nga iyang magtatambag pero nay kulang din anak ko na kuan sa verse 13. Who is able to advise the Spirit of the Lord, who knows enough to give him advice or teach him. Kinsa may makatambag sa Espiritu sa Dios. Wala. Kaya siya man, labaw man siya. Wala'y tao makatambag. Wala'y makalabaw. Kinsa kuno'y makahatag niya. Has the Lord ever needed anyone's advice? Nanginanglan ba Ginoo magtatambag? Wala. Kaya siya, labaw. Di na siya ngay tambagan para na siya idea, na siya plano. Kita iyang gitambagan nga kay na siya plano aron mahimo ang iyang plano. Verse 14. Nagpatudlo ba siya aron siya makasabot o makakaton unsaon paghimo ang mga butang? Verse 15. Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba. Grabe Isa-isa gid ni Lord pasabot niya kung unsa siya. Amen. Gani alang sa ang nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba. Tinulo sa isa ka timba. Kamay ra jud. Ug sama man lang sa abog diya sa usa ka timbangan ug ang mga kapupudan sama lamang sa abog kagaan. Para sa ato ako na kaya na proseno pero jud kamaya. Kagamanan na siya. Amen. Muna nga dili jud ta mag-inambog ang kakakuyan sa Lebanon dili igo isugnod og dili igong ihalad ang mga mananap nga anaa niini. So makita nato patindagan ng mga hayop pero sa dili pa na igo ihalad. So si pasabotan na kana di mga hayop nga kuan gihimo na sa Ginoo part ana sa purpose ihalad. Ang mga kahoy kuno para isunod dili kuno igo pero gipaigo nilod tungod sa pagagamanan. Wala nagkulang-kulang. Mo lagi ako nga para sa ato ang living things ay mo grow. Pero sa pagagamanan sa inubisan ang living things ni grow, ni amaze. Utoy ako katong oil. Nga naman nga ni sigutong daghan ni undang ra pud si walay kasudlan. God is so amazing. Kadaghan gagamit og oil halos kada kadaghan gamit og
kuko lumber. Nga pila na katuig mo dako. Pero nga nung wala manahot di. Amen. Lupik, pila na katuig mapusdan. Matubo ang tag-as. Pero nga nung wala, pila, tanan nga lumber store na ay mga kuko. Dagan kay gapa-construct og building. Nga nung wala manahot di. That's the work of the Lord. That's God's doing. That is why sa to, dili ta ngay mabalaka, dili ta ngay magkuan kay. That's the work of the Lord. Ang ato lang is to obey. Amen. He will do His part. We have to do our part. Amen. So, nga na, ito ang kakahuyan in verse 15 o 16. Ang kakahuyan sa Lebanon, dili igo isugnod. O dili igo ihalad ang mga mananap nga naan ini. Ang tanang nasod sa kalibutan, muralag wala diya sa iyang atubangan. Gamay na dyan kaayo ni. Para sa ito, dako na dyan na kay tao ragot na. Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios. Usa unsa man ninyo siya itandim. Paday kang ay siya. Sa mga Diyos ba nga hinulmag tao og gihalupag bulawan og gibuhatag Dili korupsyon. kadinang plata. Ang Ginoo grabe na ipsa. Ngani ko nga Dios, unya inyo lang kung ilisan og hinulmang tao nga gihalupag bulawan og gibuhatag kadinang plata. Korupsyon. So, gipasaysay sa Ginoo, gipadayag sa Ginoo, gipaklaro sa Ginoo. Hingan ako kadako niya, ilisan lang ko ninyo, Diyos nga kamo pa'y mo pasuot og sanina, kamo pa'y mapatindog, kamo pa'y mo magulit og ipakulit sa bulawan. Tungod kay ang yawa nakasulod. Kung makasulod ang yawa, influence niya atong mind, kung atong mind Control na. kontrol niya, abi na to sakto ta, pero tubangan sa pertidyong sa iyo pa. Verse 20, ang kabus nga dili makasarang og bulawan og plata, mangitag kahoy nga dili magabok unya, mangita siya batid nga mukulit aron iyang pahimuon og larawan nga dili mulihok. Muna na siya ang effect. Sa to ayag taga-iglo na ang yawa. Kay kung tagaan na tuglo na ang yawa, kung makasulod na ang yawa, ang ato ko na iyang usabon. Nga moisip ta nga sakto, pero wrong di ay. Amen. Ang atong pagbati ang usabon, ang gugma ilisa niya pagdumot, kasuko. Ang atong kaugmaon nga maaygi plan sa gubaon niya. Ito katong gibadin ako sa mabuhay. Ang plano sa Ginoo madagayaon nga kinabuhi, pero ang plano sa yawa hayaon nga kinabuhi. So sa to madagayaon ang plano sa Ginoo, pero hayaon ang plano sa yawa. Hayaon ang tao. Ngunit plano sa yawa. So papili ta madagayaon nga kinabuhi, hayaon nga kinabuhi. Hayaon. Hayaon pero sa pikas madagayaon nga mahimayaon. Ang pikas, hayaon. Nga naa na sa kabaong. Kabaong. So, taas gid ang atong kinabuhi. Ug na ay nindot nga kaugmaon atong kinabuhi kung kita mas matinud-anon sa Dios ug sa iyang pulo. Amen. Bisan ang plano sa yawa nga patyon ta. Pero nga niya lang gid ang ako nasabtan sa Biblia. Si David, tibuok naman gito kontra niya ang order sa kadi nga patyon si iya. Pero tungod kay ang Ginoo nag-uban niya, wa gid siya napatay. So inga na gipunta pwede nga ang yawa patyon ta kay maundang na tagwali. Pero as long nga natay obedience, ang atong obedience mo ay protector. Amen. Ang atong pag-obey sa Ginoo mo ay mag-protect na to. Disobedience, ang atong pagsupak mo ay mapahamak na to nga wala ay protection sa Ginoo. Pero as long as we obey,
Muoy maghatag na to og kanang obedience sa to. Muoy maghatag og protection kay ang Ginoo mao may nag-uban nato. Amen. So, ingana no, dayon asa na nga verse 21. wala ba kamo makaibalo o makadungog o wala ba'y nagbalita kaninyo bahay ni ini sukad pagayod sa sinugdanan. So sa pasabot ni Lord, gusto ni Lord nga masayad ang taong tawa na unsaon man pagkasayad kung walay muwali masulti. So isinggit sa kabungturan nga mo na shout it louder in sa ubos pagid ato. Isinggit pag-ayo. Unya balik-balik ka kay uban primero pakasabot pakadungog. Balikan na pod. Kay aron nga masabtan na gid kadugayan. Kay mo lagi na kay balo man jud ta. Ang ulan wala di man ginakusgan ng ulan. Pero sa atong kan murag walay kusog. Pero nganong pagbaka daghan madamage. Ang ulan pero nganong ang simento di na ta sayuta simento. Tingala ka na mabangkag man kadugayan. Dana nato makita nga ang pulong siyon murag iulan. Sige nag-ulan pero bisag simento mabangag gyapon. Ang tig-a mabangag mahumo. So na iwali permi iwali. Kay mintas ang tao maminaw. Ang iyang tig-a ang iyang garbo buak yun. Amen. Ang iyang garbo mabuak. Ang iyang kinaiyang maot pwede rin mausap. So ingana manang gusto ni Lord, ipadayon lagwali. Maminaw sila dili, basta imong gituman akong pulong, atubangan nako na kay pulos. Amen. Atubangan nako maayo ang akong pagtan-aw nimo. Balag dautan ka sa uban kay murag namikil ka niya. O nagkuan ka kasana nagbadlong ka sa kung badlongan ta sakit baya. Sakit baya. Pero mas sakit ang impyerno. Amen. Maray nako balag maigot ta sa pulong kaysa maigot ta sa judgment ni Lord. Unya the worst thing nga judgment dito sa impyerno, wala nay lusot, wala na exit. May man dirig mabahaan kay kung buhi pa ka na pa may rescue, na may rescuer. Unya napay ayuda kung kuan ayudahan man gitong na biktima sa to i-declare dayon nga calamity. Ano sa to na ay ato term ato nakalimot ko state of calamity. So kung mag state of calamity ang pagawas dahil na ang budget para sa mga tao nang dapita nga na under this calamity. So magpagawas og pundo. Inga na gyapon si Lord. Hallelujah. So verse 22 na tanong, gibuhat kini sa Dios nga naglingkod sa iyang trono sa ibabaw sa kalibutan ug ang tao ubos daw nga ulmigas lamang. Siya maoy naghikyat sa langit ingon sa usa ka kurtina ug nagbukhad niini ingon nga usa ka tulda aron puy-an. Ora lagi kurtina na to ana. Ingana lang ka simple pa ito pero sa tuwing dako na jud kay na. Unang gusto ni Lord nga siya maoy mulangkat sa gahom sa mga hari sa kalibutan. Sama sila sa mga tanom bag-o pa lang nga gitanom o gipugas o wala pa gani magkagamot. Mga laya dayon sila inig puro sa hangin o ipadpad sila sa bagyo nga daw mga ukot lamang. So sa to ang mga hari sa kalibutan sama sa mga tanom bag-o pa lamang gitanom o gipugas o wala pa gani makagamot. Mga laya dayon. So na mga tao upay pagsugod pakagamot na laya. Pero kadtong mag-ubi mulig-on pagid mo mudugang pa ang gamot mulawom pagyud nya mutag-as pagid motubo hangtod mababungahon. Amen. It is through our response that this will become possible. So dili ta magpapikto sa uban nga murag discouraging kaayo ilang mga ayog tanaw sa uban. Kaya kung tanaw ta sa uban, mudagan gid atong uban. Mudagan gid ang uban sa ka-stress, tanaw lang gid tas Ginoo. Amen. Kaya sa Ginoo, ma-inspired ta,
positibo ang atong pagbati og ugma. Pero sa tao nga murag dili ta ka kasabot. Oh, murag kanya magpaapekto ta kita may alkansi. Kita may magpaalkansi sa mga taong depektado. Nga nagtuot ang ingana. So kabalo si Lord kung unsa ta bisan pag-ingon nga maay kay kamo tugtog, maay kamo kanya. Kung dili na maayo mo kasing-kasing atubangan sinudi nagyapon ka maayo. It's not about our talents. It's not about our title. It's about obedience. Amen. Ginbaliko na ko para sa tao about title, obedience man ang after. But in the sight of the Lord, it's not about talents. It's not about title, but it's about obedience. Obedience matters before the Lord, not the title and the talents. Hallelujah. Muna mo jump ta, diretso kay madugay ta mo ragat atong prayer na. Jump ta sa verse 29. Okay, verse 29. Hatagan niya gahom ang huyang ug walay umoy ug ang walay umoy hatagan niya kusog mo na, because this chapter is about the comfort for God's people. Tagaan daw niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batan-on maluya og kapuyan ug kabsag umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Diba? Bisan ang batan kapuyan, nasay makapuyan ta makuan pa, pero nga sa Ginoo nga ang mosalig sa Ginoo but he who trusts in the Lord, in verse in ESV, but they who wait upon the Lord. Sa NLT, trust ang gigamit. Okay, may ngunit sila nga, layo agad kaysanan. Remember, nga kung ikaw nagsalig, makapaabot ka. Amen. Balik nyo. Dili ka kapaabot kung wala kay pagsalig. Di ka mosalig. Ang taong nakapaabot kay nagsalig. Ang nisalig ang nagpaabot sa Ginoo. Matud pa, shall renew their sins ato pa. Kagikapoy naman ka. Ipa-renew. Amen. Ang lisensya nga mo-expire, i-renew. Aron nga dili pa mo-expire. So, mo ni pa nang ragi kapoy tayo. Ngayon lang siya nga, Lord, i-renew lang niya akong strength. I-renew lang akong strength, Lord. Na-discourage ka, Lord, i-renew lang ang akong courage. Kaya murag na-discourage na jud ko. Dili sa kalibutan, ma-expire yun. Pero, na ang ma-expiration, pwede i-renew. Amen. I-renew lang. Mag-renew. I-renew lang. O, i-renew lang. Kaya kung dili ta mag-renew, na, wala, expire na to, wala na to siya authority. Diba? Wala na authority ang expire. So, ang discouragement, wala na authority. Kung napatay courage na atay authority. Di na magpa-expire, magpa-inspire gid. Oh, so ayo pagpapikto sa makapa-discourage, magpa-inspire ta. So they who wait upon the Lord shall renew, they shall mount up with wings like they will soar high on wings like eagles. Kaya kung natay strength gikan sa Ginoo, maka-soar high, makalupad pagid ta, makasaka pagid ta. Kadto ba tagbalik siya? Kasaka pa ta. Hallelujah. Kasaka ta. Gusto ni Lord masaka-saka ta. Dili ta kasaka kung luya na ta. Ipa-renew lang kuno ng strength. Amen. Dagkan nagpaabot na to. Dagkan nagtaong gipaabot. Dagkan ang tao nga giandam ni Lord. O, kung ikaw ang assignment, ana. Kung ikaw ang assignment, ana. Ikaw ang effective, ana. Naan na tayo assignment. Gihatag ni Lord. Muna nga, we will know our assignment. Amen. Kinahanglan makabalutog atong asa kung asa ta gilid mo na ay mga na dili na to makuan na kung dili na to na magtuan unya to na sa assignment na ay sign. Amen. Na ay sign sa atong assignment nga muuday na. Dagkan siya through revelations, through the situation. O ingana na siya nya
kung dito tagiasan niya, dili tayo, di ko di kanagan na Lord ka na. Remember, dili ang Ginoo muundang kung ano mo. Pero ikaw muundang, wala na may mga Ginoo, pero alkansi ta. Kaya kung kita muundang, nagiandam niya Lord nga sundang. Kung kita muundang, nagiandam niya Lord nga sundang. Si Jonas ni Tipas ay balik. Oh, di ba? Oh, so magdagan sila nga dili magluyahan. They will walk and not faint. Amen. So, sa una magbaktas ka mubo des kagayan. Sakit na imong lapa-lapa. Pag abot ito sa mission, Bukid-bukid gani. perting sa taas kayo layo kaing gibakdayan. Dapat ang bagtak nito apil. Oh. Pero wala. Ya kulang pagitang tulog. O kulang tulog. Pero nga naman nga ito, because ito as we obey His word, by the way, miracles will happen. Amen. We will know God more when there is obedience. Dili man kay nato mailan na Ginoo kung wala obedience because He could not able to do. He will work in a mighty way if we obey. So comfort ni Lord nga, nothing to be discouraged. I am here, willing to help you. Look at me, don't look at them. Tanawa lang ko, tutuki lang ko, ay tutuki sila. Kaya kung tutukan nimo sila, pero makapiyong ka. Makapiyong ka. Pero mututo ka na ako, makasmile ka. Amen. Oh, ana, yung sila, matuto ka na ako, makasmile ka, matutog ka tao nga, kanang depektibo, o depektado, makapiyong jud ka, piyong na lang jud ka, kaya murag, ginuagwanta. Hallelujah. So that's the word of God. Let us pray for Father God in heaven. Thank you so much for your grace and mercy. Thank you, God, for the comfort, O God, that you have told us, O Lord, nga i-prepare ang dalan nga mong agian, O Diyos, kay mo balik ka, aron imo kaming dalon sa imong himaya, O Lord God, og maadunay kabag-uhan ang may tabo, O Diyos, sa katawhan, hallelujah, sa mga dapit nining lugara, as we obey your commands, O Lord God, as we obey your instructions, O Lord. Seal your words with your precious blood and continue to bless us all together, Lord. Give us a heart, O Lord God, to obey you. Give us the courage, O God, to work what you wanted us to do, O Lord God. And give us, O Lord God, the passion, O Lord God, to love people so that, Lord, hallelujah, they will be able, O Lord, to feel that your love is truly, hallelujah, the love is true and your love is so powerful, O Lord God. So thank you so much, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.